Tiniyak ng Sugar Regulatory Board na sapat ang supply ng asukal at hindi tataas ang presyo nito ngayong taon. Ito'y sa kabila ng pinangangambahang pagbaba ng produksyon nito dahil na rin sa banta ng matinding El Nino. Si Clazel Padilla sa Sentro ng Balita Live. Angelic, pinangangambahan ng Sugar Regulatory Administration na hindi maabot ang target na produksyon ng asukal ngayong taon dahil sa epekto ng El Nino. Ayon kay SRA Paul Ascona, 1,850,000 metric tons ang target na produksyon ng asukal ngayong 2024. Pero inaasahang bababa ito sa 1,750,000 metric tons. Paliwanag ng SRA dahil sa init at dalang ng pag-ulan na naramdaman sa huling quarter ng 2023, mabilis na namulaklak at tumanda ang mga tubo pero hindi na ito lumaki. You will get a better sugar content pero hindi mo ma-make up yung loss mo sa tonnage. Yung mga progressive farmers po natin sa Negros, everybody's been complaining of a drop. In Batangas, the same thing. So this is all related to weather. Yung fear po namin is if we do not hit the target, we will end earlier than expected. Hulyo nakaraang taon nang ideklara ng Pag-asa ang pagsisimula ng El Nino na inaasahang mararamdaman hanggang sa Mayo ngayong 2024. Sabi ng United Sugar Federation of the Philippines, 2 buwan nang hindi umuulan sa ilang bahagi ng Negros, gaya sa Bago City hanggang Kabankalan, kung saan marami ng magsasaka ang nakapagtanim. Babala ng grupo, maaapektuhan nito pati ang produksyon ng asukal sa susunod na taon 2025. 6 na buwan hanggang 1 taon kasi ang inaabot ng paghanda at pagpapalaki ng mga tubo. Those who have irrigation, then you have to gamble. You're going to spend more now, but at least you're going to get more sugar next year, hoping that the prices will be good. Makabawi ka. Outright po, it's safe to say we're going to have a 10% drop in production. That's safe to say. Because of El Nino? Yes po. At ang ikinakatakot ng grupo, mas lumaki ang i-import na asukal. Well, it is concerning po. If you have less production, there will be less money for the farmer. That's how it's going to be. And we're going to be importing more sugar. Kung ganon. 85% ng sugarcane farmers sa Pilipinas ay maliliit o kulang ang kakayahan na magpatubig. Kaya patuloy ang pamamahagi ng kagamitan ng SRA na magbibigay ng irigasyon. Samantala, siniguro ng tanggapan na sapat ngayon ang supply ng asukal at walang dahilan para tumaas ang presyo. Rest assured naman po yung consuming public, we have the buffer stock. The government this year had made sure na talagang meron tayong buffer stock. And we have the inventory to make up for it. That's why we've been saying na as of this moment, we are not talking about importation because sapat naman po yung supply. And bumababa naman yung retail. Angelique, umaasa ang SRA na aaprubahan sa Kongreso yung panukala na dagdagan yung budget ng Sugarcane Industry Development Act mula 2 billion pesos ay gagawing 5 billion pesos. Sa ganitong paraan ay mas mapaparami rin yung mabibigyan ng tulong ng mga magsasaka at maaabutan sila ng mga libreng binhi at mas maraming mechanization gaya na lamang ng mga patubig. Yan na muna ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Angelique. Okay, so Clay, itong sinasabing baka tayo kailangang mag-angkat, ano ito sa bandang huling parte ng taong ito? Angelique, sa ngayon, ang ipinupunto ng Sugar Regulatory Administration ay wala pang dahilan na para mag-angkat ng asukal. Kasi itong mga announcement o yung mga
early announcement na magkakaroon ng pag-aangkat, posible kasi yan mag-cause ng speculation. Kaya maingat din yung SRA sa pagsasabi ng mga ganyang bagay. So ang sinasabi, sa ngayon ay sapat ang supply ng asukal at hindi pa mag-aangkat. Kapag matapos yung harvest at milling by April, doon pa lang pag-uusapan ng ahensya kung ano nga ba talaga yung mga possibilities regarding sa importation. Angelique? Okay, malinaw. Maraming salamat, Clazel Pardilla.